Ang mga makikita at maririnig niyong tunog ay galing umano sa isang phone recording ng ilang residente sa natutuyong ilog ng Euphrates River. Kayo na po ang bahalang humusga mga kano. Sa Middle East o gitnang silangan ng mundo, ay may isang bagay na nangyayari na hindi masyadong pinag-uusapan, ngunit nagdudulot ng pagkaalarma sa iilan. Ito ay dahil ang isa sa pinakamatandang ilog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang ilog Euphrates ay nagsimula ng matuyo. Hindi lang ito basta tubig na bumaba dahil sa init ng araw. Hindi lang ito simpleng climate change. Ang mga eksperto, maging mga geologists, archaeologists at mga theologists o nag-aral ng Biblia ay may namumuong katanungan. Ito na ba ang matagal nang hinihintay na simbolo upang matupad ang Old Prophecy? Dahil sa ilalim daw ng tubig na iyon, ayon sa mga batikang manghuhula at ayon din mismo sa Biblia, ay may nakagapos na 4 na anghel at ito daw ay may mahalagang papel kaugnay sa paghahanda sa huling digmaan o Armageddon. Kamusta mga kano? Welcome back to No PH. Ito po si Kuya Kaloy ang inyong host. Ngayon pag-usapan natin ang lumalalang giyera sa Middle East at ang kaugnayan at misteryo nito sa natutuyong ilog ng Euphrates. Nakasulat at nakatadhana na nga ba mangyari ang lahat ng ito ayon sa matatandang propesya? Totoo kayang may 4 na fallen angels na matagal nang nakagapos dito? Ano kaya ang kanilang layunin o papel kung sila ay makakalaya? Samahan niyo ako sa paghuhukay ng makasaysayan at espiritual na simbolo ng ilog Euphrates. Tignan at balikan natin ang buong larawan mula sa mga sinaunang teksto, sa mga hula ni Nostradamus, sa Bible's Book of Revelation, sa kasaysayan ng Persia at sa kasalukuyang giyera sa Iran at sa gitnang silangan. Ang ilog Euphrates o sa Ingles, the Euphrates River, ay isa sa pinakamahalagang ilog sa buong kasaysayan ng mundo. Mula sa bundok ng Turkey, dumadaan ito papuntang Syria at bumababa sa Iraq bago umabot sa Persian Gulf. Sa ilog na ito nagtayo ang kani-kanilang sibilisasyon ng mga sinaunang tao. Ang Babylon o ang tinatawag na Babel sa Biblia na nakatayo sa tabi ng Euphrates. Ang Mesopotamia na nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog, ang lugar sa pagitan ng Euphrates at ng Tigris na tinatawag ngayon na Iraq. Dito rin ipinanganak ang ilan sa pinakaunang sibilisasyon ng mundo. Ang mga Sumerian, ang mga Akkadian, ang mga Babylonian at kalaunan ang mga Persian, ang tinatawag nating Iran ngayon. Sa Biblia, ang Euphrates River ay binanggit pa sa Genesis. Isa ito sa 4 na ilog ng Hardin ng Eden. Genesis 2 verse 14 sa English Bible ay nagsasabi, "And the 4th river is the Euphrates." Kaya oo, ang ilog na ito ay nandun pa nung simula ng sangkatauhan ayon sa kasulatan. Itong mga nakaraang taon, nagkaroon ng mga ulat mula sa iba't ibang media at siyentipikong grupo na ang ilog Euphrates ay patuloy na bumababa ang tubig. Ayon sa mga ulat ng United Nations Environment Program at ng Iraqi government, ang antas ng tubig ng Euphrates ay bumaba ng halos 40% sa ilang bahagi nito. Sa southern Iraq,
malapit sa kung saan dating nakatayo ang Babylon, ay nagkaroon ng malubhang kakulangan sa tubig. Ngunit ito ang bahagi na hindi masyadong na-report ng media. Sa ilang lugar kung saan natuyo ang ilang bahagi ng ilog at ng mga lawa sa paligid nito, lumabas ang mga lumang istruktura, mga lumang gusali at maging mga lagusan o mga yungib na dating nakatago sa ilalim ng tubig. At kasabay nito, may mga ulat mula sa mga lokal na naninirahan sa lugar na may naririnig silang mga kakaibang tunog mula sa ilalim ng lupa. Parang may mga boses ng higante at tunog ng hinihilang kadena mula sa ilalim ng lupa. Ganyan ang paglalarawan ng ilang residente. Para sa maraming Kristiyano at Muslim na naninirahan doon, ito ay nagpapaalala sa isang sinaunang hula. Ang Book of Revelations o Apokalipsis sa Tagalog ay isinulat ni Apostol Juan o John the Apostle habang siya ay naka-exile sa isla ng Patmos sa Greece. Ito ay tinatawag na prophetic na aklat. Naglalaman ito ng mga pangitain tungkol sa mga nakakatakot na bagay na darating. Revelation 9 verse 14, pakawalan mo ang 4 na anghel na nakatali sa malaking ilog ng Euphrates. May 4 na anghel na nakakulong sa ilog Euphrates at hindi sila mga ordinaryong anghel. Sa konteksto ng Revelation 9, ang mga anghel na ito ay may misyon na inihanda para sa takdang oras, araw, buwan at taon para patayin ang 1/3 bahagi ng mga tao. 1/3 ng sangkatauhan kung ang kasalukuyang populasyon ng mundo ay mahigit 8 bilyon, ang 1/3 or 1/3 ay may halos 3 bilyong tao. Sa tradisyon ng Biblia, mayroong 2 uri ng anghel. Una, ang mga tapat na anghel na naglilingkod sa Diyos. Pangalawa, ang mga fallen angels, ang mga anghel na nagre-rebelde laban sa Diyos at itinapon mula sa langit. Sa Revelation 9, ang konteksto ay malinaw na ang mga uri ng anghel na ito ay bahagi ng hukbo ng mga rebelde. Revelation 6 verse 12 ng King James Bible, "And the 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared." Ito ang ika-6 na bowl of judgment. Itinutuyo ang Euphrates River para maging daan ng mga hari mula sa silangan papuntang Armageddon. Ang Nephilim at ang mga fallen angels. Sino sila sa kasaysayan? Genesis 6 verse 1 to 4, ang mga fallen angel ay nakipagsama sa mga taong babae at ang kanilang mga anak ay ang mga Nephilims, isang lahi ng mga higante na napakalaki at napakalakas. Ang salitang Nephilim ay mula sa Hebreo na Naphal, na nangangahulugang bumagsak o fallen. Sila ay inilalarawan bilang mga nilalang na higante, malakas at mapanganib, na siyang dahilan ng malawak na kasamaan sa mundo bago ang baha ni Noah. Sa Book of Enoch, isang sinaunang Jewish text na isinulat at tinatanggap din ng Ethiopian Orthodox Church, ay detalyadong inilalarawan ang mga watchers o mga anghel na bumaba sa Mount Hermon at nakipagsama sa mga tao. Ayon sa Book of Enoch, ang mga pangalan ng mga watcher angels ay kinabibilangan nila: Semyaza, ang pinuno ng mga watchers; Azazel, ang nagturo sa mga tao kung paano gumawa ng sandata; Sariel, Ramiel at Kokabiel, ang nagturo ng iba't ibang hidden knowledge sa mga tao. Bilang parusa, ang mga fallen angels na ito ay itinapon sa ilalim ng lupa at naghihintay lang sa kanilang huling hukom. Ang mga hula ni Nostradamus. Ano ang sinabi niya tungkol sa Persya? Si Michel de Nostradam, o mas kilala bilang Nostradamus, ay isang French astrologer. Siya ay sumulat ng mga hula na tinatawag na Les Prophéties, isang koleksyon ng quatrains o 4 na linya ng tula na naglalaman ng mga pangitain tungkol sa hinaharap. Marami sa kanyang mga hula ang tumama kagaya ng pagiging emperador ni Napoleon Bonaparte sa France, ang paglabas ni Adolf Hitler, ang Great Fire of London, at ang pag-atake sa World Trade Center.
Ang mga sumunod na hula ni Nostradamus ay nagsasabi na ang Third World War ay magsisimula sa East at maraming scholar ang nagtuturo sa lugar ng Persia na sa ngayon ay Iran bilang posibleng pagmulan ng giyera. Sa Centuries 3, Quatrain 95 ni Nostradamus ay sinasabi na ang mga Persyano ay pupunta sa mga Arabyano at darating ang mga ito mula sa bundok dalang dahas at ang kanilang mga gawa ay magtataas ng rebellion. Madadamay din ang Persian Gulf at ang bansa ng Indus. Sa panahon ni Nostradamus, ang Persya ay isa sa mga pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Ang kanyang paggamit ng salitang Persya ay tiyak at intentional. Sa kasalukuyan, ang Iran na noon ay Persya ay nagpahayag na ang kanilang nuclear program ay halos kumpleto na. At ayon sa mga report ng International Atomic Energy Agency at ng mga intelligence ng US at Israel, ang Iran ay may kakayahang mag-enrich ng uranium hanggang 60% na malapit na sa weapons grade na 90%. Ang mga bansang nakapaligid sa lugar na iyon ay nagsimula na rin maghanda para sa isang posibleng digmaang hindi pa nakikita ng modernong mundo. Coincidence? O ito na ang simula ng sinasabi ng Revelation 9? Ang pinakahuling aktwal na pagsabog ng nuclear bomb sa digmaan ay nangyari pa noong atomic bombing of Nagasaki noong August 1945 sa lungsod ng Nagasaki kasunod ng atomic bombing of Hiroshima, Japan. Ang kabuuang namatay noon ay umabot sa 140,000 na katao. Marami rin ang namatay sa sumunod na taon dahil sa kanilang radiation exposure at iba pang long-term effects kagaya ng radiation sickness, cancer, genetic effects, pagkasunog, at mental or psychological trauma. Ayon sa simulation ng Princeton Program on Global Security, ang modernong nuclear exchange sa ngayon ay maaaring pumatay ng 91 milyong katao sa loob lamang ng ilang oras. At ito ay maaaring umabot sa 3 bilyon sa loob ng ilang taon dahil sa tinatawag na nuclear winter effect nito. Ang mga metaphorical interpreter naman ay nagsasabi na ito ay simbolo lamang ng espiritual na labanan at ang tinutukoy na fallen angels ay metapora lamang ng namumuong kasamaan. Ngunit kahit sa metaphorical interpretation, ang katotohanan ng nuclear-armed Iran at ang patuloy na giyera sa pagitan ng Iran at Israel, ang conflict sa Syria, Lebanon at Yemen, at ang posibilidad ng isang malawak na regional war ay nangyayari na sa ngayon. Ang New World Order at ang koneksyon sa propesiya ng Armageddon. Ang termino na New World Order ay ginamit ni President George H.W. Bush sa kanyang speech sa US Congress noong September 11, 1990. Oo, tama ang inyong nabasa. September 11 nang sabihin niyang, a new world order where diverse nations are drawn together in common cause. Sa biblical at prophetic na pananaw, ang New World Order ay konektado sa tinatawag na Antichrist system, ang pagbuo ng isang global na kapangyarihan na kokontrolin ang ekonomiya, politika at relihiyon ng buong mundo. Revelation 13:16-17. At pinilit ng lahat, malaki at maliit, mayaman at mahirap, malaya at alipin, na magtatak sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. At walang sino man ang makakabili o magbenta ng wala ang tatak na ito, ang pangalan ng hayop or name of the beast, o ang bilang ng kanyang pangalan or number of his name, which is 666. Ang kasalukuyang digmaan sa Middle East at ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi lang basta relihiyon o teritoryo. Ito ay isang malaking chess game para sa isang New World Order. Ang bawat kaganapan ay isang hakbang para baguhin ang sistema ng pera, kontrol sa langis, at ang absolutong pamumuno sa buong mundo. Sinasabi ng ilang theorists na ang mga global elites ay ginagamit ang mga propesiyang ito para tuparin ang end time scenario para mas madaling kontrolin ang natitirang populasyon. Nakakakilabot isipin na ang mga isinulat 2,000 taon na
ang nakakaraan ay tila nagaganap na sa ating harapan. Ang dating Persya ay muling nagpapakilala hindi bilang isang lumang imperyo, kundi bilang isang modernong banta sa kasalukuyang kaayusan. Ang lahat ng kaguluhan ay nagaganap na sa pare-parehong lugar na tinutukoy ng Biblia at ni Nostradamus. Ang Euphrates River na nag-uugnay sa gitna ng conflict zones ay natutuyo na rin at ang mga lumang istruktura ay lumalabas na. Ang Iran na dating Persia ay isang nuclear-armed country threat at nasa gitna ng isang regional war, at ang mga global powers din ay nagtatayo na ng kani-kanilang posisyon. Ang tanong, ang lahat ba ng ito ay bahagi na ng isang prophetic fulfillment? O ito ay isang napakalaking coincidence lamang? Kayo na po mismo ang magdesisyon, mga kano. Maraming salamat sa inyong oras sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video, baka pwedeng paki-like at subscribe naman ito, kaibigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo by simply clicking the link at the comment section. Until next time, ito po si Kuya Kaloy, ang inyong host, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.